welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, isang napakalaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. Welcome po dito sa YouTube channel natin. Dasal ko rin po ang magandang kalusugan at tagumpay ninyong lahat. Pag-uusapan natin ngayon ang mga dapat iwasan o bawal gawin sa unang araw ng bagong taon. Definitely January 1. Ano-ano ito? Sit back, relax, and enjoy. At of course, ito po ay gabay. Nasa sa inyo po kung gagawin nyo po ito o hindi. Wala naman pong sapilitan. Una sa listahan natin ay iwasan natin na magsuot ng itim na damit. Ang pagsusuot ng itim na damit ay ini-invite natin ang negative energy na kumapit o dumaloy sa ating katawan na nagsusuot at sa paligid natin. Kasama ang mga taong nagsiselebrate kasama natin sa pagsalubong ng bagong taon. May binagay na po akong vlog at ang bawat animal zodiac ay may kanya-kanyang lucky color. So, pwede nyo pong gawing gabay iyon para alam niyo kung anong lucky color ang pwede nyong suotin sa pag-welcome ng bagong taon. Ngayon, kung hindi nyo naman talaga gusto yung lucky color na yon, hindi nyo favorite, ang pinaka-safe na pwede nyong gamitin na kulay ay ang kulay pula. In fact, ang kulay pula na damit ay ginagamit at napakagandang kulay pag grand opening ng negosyo, house blessing, yan, magagandang kulay yan. Launching ng bagong produkto, paglipat sa bagong opisina, yan ang maganda na kulay ng mga damit ng kasali sa selebrasyon na yan at yung mga iimbitahin ninyo. Bakit pula? Pula invites positive energy. It invites happiness. At the same time, it drives away evil. Tinataboy nito ang mga masasamang elemento sa ating paligid at kasama na dito yung negative energy. Isa pa sa dapat iwasan natin ay ang magtapon o di naman kaya magsasayang tayo ng pagkain dahil napanis, dahil nasira, dahil masyadong napakarami ang niluto natin. Kung makikita ninyo sa vlog ko sa mga ano-ano ang dapat ihanda sa bagong taon, sinagot ko po doon ang katanungan, ilang putahe ba? Gaano karami ba? Of course, nandun pa rin po yung practical application ng feng shui. Intindihin nyo po kung ilan kayo nakakain, ilan kayo na magsasalo-salo. Dapat nakadepende doon kung gaano karami. 3 o 5 lang kayo, o sabihin natin as many as 7, tapos pang isang barangay ang niluto mo, what will you expect? Talagang masisira yan kinabukasan. So, mas mainam, marami in a sense na enough na lahat magkakasya, and at the same time, pagkabukas ay mayroon pa kayong pagsasaluhan. Not to the extent na magtatagal sa ng isang buong linggo. May tip din po akong ibibigay para maiwasan natin na magtapon o magsayang ng pagkain. Pagkatapos ng pagsalubong natin, pagkatapos ng 12 midnight na pagsalubong natin, maybe hanggang 3 a.m. ng madaling araw, ilagay na agad sa ref yung mga pagkain na madaling mapanis. Kadalasan, ang mga pagkain na ito ay yung mga ginagamitan natin ng tomato sauce or tomato paste. So, ito yung mga pagkain madaling makontaminate. So, ipasok na agad ito sa ref. At the rest will follow. Kinabukasan, initin lahat. Reheat all the food para lasang bago, parang bago kayong nagluto. At ganado ang lahat kumain kasi mainit. During the lunchtime, initin pa rin. Hanggang sa evening time, initin pa rin. So, as you do the process, pinatatagal ninyo yung self-life ng pagkain. You can also do recycling. Halimbawa, ang lechon, pwede ninyong i-deep fry. Yung mga ribs, o di naman kaya pwede nyo ring gawing lechon paksiw. O many other things. Tayong mga Pilipino, matalino tayo at mapamaraan tayo. Siguradong wala tayong sasayangin. At the same time,
Pag ginawa natin kasi ang pagsasayang, lalong-lalo na bagong taon, we are inviting na mawi-waste natin, sasayangin natin, at marami ang maaaksaya na blessings sa buong taong 2026. Gusto nyo ba yon? Di ba ayaw? Kaya siguraduhin na walang mapapanis at walang masisira na pagkain sa pagsalubong natin ng bagong taon. Huwag maligo rin sa January 1. In fact, may gabay na po akong ibinigay doon sa mga dapat gawin. Nangunguna doon is self-cleansing. Sa gabi ng December 31 ay in a different vlog, ituturo ko sa inyo yung mga kasangkapan na gagamitin natin sa self-cleansing o huling paliligo sa taong 2025. Sa self-cleansing na yon, gusto natin matanggal ang negative energy. At sa pag-apak ng bagong taon, the energy is very good. The energy is very prosperous. The energy, the vibe is very positive. Ayaw nating matanggal yon. So, kung maaari po, wag muna tayong maligo. Kung kakayanin lang wag muna tayong maligo sa January 1 buong araw. Pero, may exemption. Kung talagang hindi na kaya, na feeling mo nang gigitata ka na, ang lagkit mo na, nangangamoy ka na, pwede naman po after 3 p.m. Kailangan lang nating panatilihin more than 12 hours na nakadikit sa atin the good energy sa pagsalubong ng bagong taon. Iwasan din po natin ang pagpapagupit at pagpuputol ng kuko sa bagong taon. Sa Feng Shui calendar natin, December 2025, andun, tingnan po ninyo, binigay ko na po yung mga petsa kung kailan maswerte magputol ng buhok at magpuputol ng kuko. Yun po ang gamitin ninyo. Hindi ibig sabihin na bored kayo o wala kayong ginagawa sa bagong taon ay talagang magpapa-haircut kayo at magpuputol ng kuko. Nope. Tulad din ng paliligo, gusto natin manatili sa ating katawan the positive, the good energy na tinanggap natin sa pagsalubong ng bagong taon. Ang pagpuputol ng kuko at pagpuputol ng buhok ay pinuputol natin ang swerte. Kaya, of course, what do you expect? Hindi magtatagal yung mga blessings. Mayroong papasok na blessings, mayroong darating na blessings. Yun nga lang, hindi magtatagal kasi pinutol natin. We have appropriate dates at petsa na parati kong binibigay sa mga Feng Shui calendar ko every month. Panoorin nyo yan. Iwasan ang magmura o magbigkas o magsabi ng mga masasamang salita sa bagong taon. Alam ko, yung iba sa atin dito hindi sinasadya o di naman kaya nakasanayan lang talaga nila. It has been a hobby o parang normal na sa kanila yung papalabas sa kanilang bibig ng mga salita na hindi kaaya-aya. At kahit na yung mga kasama nila sa bahay ay parang wala na lang kasi nasanay na. But in as much as possible, itong practice na ito, ang pagmumura, ang pag-aaway, ang gulo, at ang pagsasalita ng hindi maganda sa kapwa o sa paligid natin, we are inviting the negativity na pumasok sa unang araw mismo ng taon. At of course, ito'y mananatili na matagal. So, ayaw natin ng ganon. So, iwasan natin kung maaari lang, within 24 hours, iwasan natin magmura, iwasan natin makipag-away, verbally, both nanggagaling sa bibig natin and even on social media. It has the same effect po. So, kontrolin yung sarili, disiplinahin ang inyong sarili. That's the secret. Dahil nga bakasyon, holiday ang araw na yan, buong mundo, hindi ibig sabihin na may hihiga na lang tayo, matutulog, hihilata na lang tayo ng buong araw, manonood ng TV buong araw, magsuscroll ng cellphone buong araw. Hindi po. Dapat kikilos din tayo. I would suggest, kung ang buong pamilya ay magtitipon-tipon to celebrate the New Year, mainam po na meron kayong program of activities to make sure that everyone is involved and everyone will participate para talagang may mga ginagawa kayo, hindi yung nakaupo lang and all. You can have a video okay challenge, you can have games, ano pa ba? And you can create activities. Kayo mismo, you can create activities. Ngayon, kung iilan-ilan lang kayo sa inyong tahanan, what you can do is, you can call yung mga malalayo yung mahal sa buhay, to talk to them and to let them feel na kahit malayo sila ay you wanted to celebrate the New Year kahit you are in between a screen or a device, okay na po yon.
And, of course, you create other activities na pwede nyong gawin just to be productive on that day. Yung may mga tindahan o may mga negosyo, kung magtatanong kayo, okay lang ba magbukas ng negosyo on January 1? Yes, okay lang po magbukas ng negosyo on January 1. Isa pa sa dapat iwasan natin ay ang mawawalan ng laman, ang ating bulsa, ang ating mga wallet, ang ating bag o lagayan ng pera. Iwasan natin ito, or else ang buong taon ay mawawalan tayo ng blessings. So siguraduhin natin na may laman ang bulsa natin kahit barya lang, yung bulsa, yung wallet o yung bag natin. It should be a culture and it should be a habit ninyong lahat po na kahit yung mga bag na hindi nyo masyadong ginagamit, make sure na may barya yon. Yung mga drawer ninyo sa opisina ninyo, di ba? Ilang araw kayong mawawala. Lagyan nyo ng barya, kahit mga barya yung mga drawer ninyo. And this will assure or ito yung isang pamamaraan na sinisiguro ninyo na ang buong taon talaga ay hindi kayo mauubusan ng pera. Iwasan din natin na maglabas ng pera mula sa ating bulsa o wallet o bag o lagayan ng pera. Bagong taon, maraming pagkain, maraming inumin, iwasan nyo na lang na bili ng bili kung ano-ano. Okay? So, ngayon, kung culture nyo na namimigay ka ng ampaw sa mga bata, mga apo mo, mga anak mo and all, i-separate nyo ito, ibukod o ihiwalay nyo agad ito sa the usual, the typical lagayan ng pera, ihiwalay nyo na ito sa cash box, ilabas nyo na ito sa wallet. This is considered already as disposed money. Kung may mga kailangan kayong bayaran, huwag nyo itong gawin on January 1. Pwedeng bago mag-January 1 o di naman kaya after, days after, ilang araw after ang January 1. Ito, marami ang hindi nakakaalam nito na ang pagpapaiyak ng bata, yung sasadyain natin na papaiyakin yung bata, will bring kamalasan o will bring na iiyak, may mga iiyak sa buong taon ng mga miyembro ng ating pamilya. Kaya ayaw natin itong mangyari, so wag tayong mambubuli ng bata para iiyak sila. Normal lang kung iiyak ang bata kung nagugutom, lalong-lalo na yung mga infant, yung mga baby pa, iiyak sila dahil basa yung diaper nila. That's a normal cry. O di naman kaya may batang nadapa dahil naglalaro, iiyak sila. Patahanin nyo lang. Kasi that's a normal occurrence. That's a normal na pangyayari. Ang hindi lamang ay yung sasadyain nyo talaga na magpapaiyak kayo ng mga bata. Yung mga tito, yung mga auntie, yung mga uncle, ang hihilig magpaiyak ng mga pamangkin, di ba? I know it's not intended to harm. It's just making fun, but not on January 1. Exemption dapat ang January 1. Iwasan nyo rin po maglaba ng damit sa unang araw ng taon. Sa dami naman kasi ng araw, bakit nyo pa isisingit na January 1 maglalaba kayo? Pwede nyo naman itong ginawa bago natapos ang taon. Diba? Ang daming araw sa December. O di naman kaya, pwede nyo naman itong gawin. Simula January 2, 3, 4, 5, and so on. Wag lang on January 1. Nag-gets nyo po? I hope so. Naiintindihan po ninyo. Kasi we are washing out the swerte. We are washing out the luck. And we are washing out the good energy of the start of the year. Iwasan din natin magwalis o maglinis ng ating tahanan. Kaya naman, i-orient nyo na po ang bawat miyembro ng ating pamilya na sa bagong taon, wala mo na magwawalis. Dadamputin lang, ilalagay sa tabi. Walang magpapalabas ng basura. I-gather lang lahat sa isang corner. Maglagay lang kayo agad ng malalaking trash can sa loob ng inyong tahanan to make sure na you are still on a tidy situation, na kung may mga natatapon, tatrapuhan ninyo, ilalagay nyo lang sa basurahan. Basta wag lang yung may magwawalis talaga literally o maglilinis. Yun po ang ating mga gabay sa mga dapat nating iwasan na mga gagawin sa bagong taon. Kung may mga karagdagan pa nito, stay tuned lang po dito sa YouTube channel natin. Nasa screen nyo na po ang ating RCBC Peso account, BPI Peso account, and GCash account natin para sa gustong makibahagi sa bag ng pag-asa. Ito yung pamimigay natin ng mga bags, school bags sa mga liblib na lugar. At ngayong taon, ang target po natin ay ang mga bata na tinamaan or nasalanta ng lindol at bagyo at baha.